Sulit na kaya itong mga power bank na to? 60,000 mAh yung battery capacity at 100 watts yung power. So mataas na yung battery capacity at malakas na rin yung charging power. Yun nga lang, okay na kaya siya? Well, mas maganda siguro kung susubukan na lang natin. Dito, dalawa yung kanilang version. Yung isa, 60,000 mAh, 100 watts yung power. Ito naman, 60,000 mAh din pero nasa 45 watts lang. So mas mababa siya kumpara dito. And syempre, mas mura din to kumpara dito sa 100 watts yung power. Sa kanilang package inclusions, yung kasama nila is yung kanilang user manual. Tapos meron pang nakasulat dito na kailangan doon munang i-drain yung power bank to 0% and then i-charge siya hanggang 100% ng tuloy-tuloy para magamit natin siya na maayos at para hindi siya mabilis malobat. Which is nagawa ko na. And then may kasama na rin siyang quality certificate tapos yung kanilang sticker. And sa kanilang box may kasama na rin silang USB-C to C na charging cable. Yun nga lang based on my test ay hindi siya gaanong fast charging kasi nasa 60 watts lang yung kaya niya. So kung gagamitin natin itong power bank na 100 watts, hindi natin siya gaanong ma-maximize yung kanyang power na 100 watts kasi nga 60 watts lang yung kaya nito. So this is what it looks like. Ito yung power bank. Meron siyang hawakan. Sa ilalim, dito nakasulat yung kanya mga specs. So dito, Thunder Black from Zero to Project. Yung model niya is YT2030 100 watts Pro. 60,000 mAh. Power delivery 100 watts max. Kaya niya magbigay ng 5 volts 3 amps, 9 volts 3 amps, 12 volts 3 amps, 15 volts 3 amps, at 20 volts 5 amps or 100 watts. Ito naman yung nandito sa ibabaw. Mayroon tayo ditong LCD screen. Tapos may mga USB port. Ito dalawa. Hindi siya fast charging. 5 volts lamang. Ito naman dalawa is fast charging na rin. Up to 18 watts. Ito mayroon tayo din dalawang ilaw. Mayroon dalawang Type-C charging port. Itong taas ang 45 watts. Ito na baba mas mababa. Ito naman yung power button. Dito naman sa kabila, same lang din. Nagkaiba lang sila dito sa kanilang output power sa kanilang Type-C kasi ito is 100 watts. Ito naman is 45 watts lamang. Dito naman sa kanyang LCD screen, mas better na rin kahit papano ngayon kasi mas detailed na rin. As we can see, makikita natin dito yung kanyang power, ito yung watts, ito yung lumalabas dito sa kanyang mga USB port. At dito naman sa kabila, makikita natin kung mga ilang minutes siya bago malowbat. Tapos dito sa gitna, yung kanilang battery percentage. Dito sa screen, yung lumalabas na power is nasa 46 watts. Yun yung lumalabas sa kanyang USB Type-C papunta dito sa kabila. Dito naman, 56% yung battery at nasa 78 minutes bago siya malowbat. At dito naman sa kabilang power bank, ito nasa 47 watts yung napupunta dito. Galing siya din sa kabila. Nasa 68% naman yung laman niya at nasa 128 minutes bago siya ma-fully charge. Ayun na, punta tayo sa self-charging test. Gaano nga ba siya katagal bago ma-fully charge? Base nga pala doon sa nakasulat sa kanyang manual, kailangan mo na siyang i-drain ng 0% mula pagkabili and then saka natin siya i-charge ng hanggang 100% ng tuloy-tuloy. So ngayon, try natin siyang i-self-charging test simula nung siya i-drain ko ng 0%. Hindi na siya mabuhay, 0% na siya. Ang oras ngayon is 6:19 ng gabi. So try natin siyang i-charge dito sa power station. Let's see kung mga ilang oras siya ma-fully charge. Gamit na rin yung DC power or yung Type-C to Type-C charging port niya dito para mas malakas. Dito ko siya sinaksakan sa kanyang 100 watts na power. Base dito sa power station, nasa 98 watts yung napupunta sa power bank at yung natatanggap naman ng power bank is nasa 92 watts. And ngayon ito 10:38 na ng gabi, ayan, at itong power bank naman ngayon is fully charged na 100%. So ayan, fully charged na siya 10:38 ng gabi. So ayun, na fully charged na siya simula 0% hanggang 100%. And na fully charged naman siya sa loob ng 4 hours din mahigit. So ganito kalaki ang power bank, 100 watts yung kanyang power and na fully charged ng 4 hours. And now, punta naman tayo sa output capacity test. Itatry ko namang i-test yung capacity na makukuha natin dito sa kanyang USB-C port. Ito ngayon, i-test natin yung kanyang capacity sa 20 volts 3 amps or nasa 60 watts. Let's see kung ilan yung capacity na makukuha natin dito, ilan mariread natin bukas. So ito ngayon na siya is nasa 59.7 or nasa 60 watts na rin yan. And ito, umaga na, lowbat na yung power bank. Ito naman yung nakuha natin capacity dito, nasa 214.29 watt hour. Ayun, 214 watt hour yung nakuha natin dito sa power bank. And ayun, tapos natin siyang i-drain ng hanggang 0% dito sa kanyang USB-C charging port sa 20 volts, nasa 60 watts din. At nakapag-read naman tayo ng 214 watt hour. Pero syempre in reality, hindi dapat natin dinidrain yung mga power bank ng hanggang 0%. This is just to test lamang itong power bank na to. In reality, dapat nasa mga 20% or 10% pa lamang yung tira sa power bank bago natin itigil yung paggamit sa kanila para hindi naman sila masira, especially hindi lumubo yung battery.
Ayun na, punta na tayo sa actual charging test. Try na natin mag-charge sa mga devices dito gamit itong power bank na to. Kung ilang device nga ba yung full charge sa kanya or may matitira pa ba siya. So ngayon, try ko siya dito sa aking Xiaomi Pad 6s Pro na 10,000 mAh yung battery capacity. So eto ngayon yung Xiaomi Pad 6s Pro. Siya ngayon is nasa 2% na lamang. Ayan, so low-bat na rin to maya-maya. And then charge natin siya dito. Ito namang power bank ngayon is 100% pa. So fully charged naman. Then try na natin kung gagana rin niya sa kanya yung kanyang super fast charging dito. Quick charge. So yun yung meron sa kanya. Quick charge lamang 2%. So base naman dito sa power bank, naglalabas siya dito ng nasa 20 watts. So 20 watts lamang yung napupunta dito sa tablet. And ito ngayon, fully charged na itong Xiaomi Pad 6s Pro 100% na. At itong power bank naman ngayon ay meron pang tirang 60%. Sakto talaga yan. Ayun na yun, from 100% nitong power bank, meron pa siyang tirang 60% at na fully charged na isang 10,000 mAh na tablet. So now, habang siya is nasa 60% pa, magcha-charge naman ako ng isang Tecno Camo 19 Pro na nasa 5,000 mAh yung battery capacity. And so, let's try kung mga ilang oras pa or ilang percentage pa yung matitira dito sa power bank na to from 60%. And now, ito ngayon, fully charged na itong cellphone 100% na. Ito naman power bank ngayon is meron pang tirang 39%. And ayun, full charge na itong cellphone from 60%. Itong power bank, meron pa siya ngayong tirang 39%. And ngayon, 39% pa itong power bank. Magcha-charge pa ako ng isa pang cellphone. I-charge ko naman itong isang Realme 5,000 mAh din yung capacity. So, ayan ngayon. Tingnan natin kung ilan pa yung matitira sa power bank na to. Kung kaya pa ba siyang i-fully charge. Itong cellphone naman ngayon ay eto. Nagcha-charge na at magsisimula siya dito sa 24%. So, 39% power bank. 24% tong cellphone. So, let's see. And ito ngayon yung cellphone. Ayan, siya ngayon is 100% na. Itong power bank naman ngayon is meron pang tirang 17%. Hindi pa rin siya nalobat, no? So, to sum up, nakapag-charge ako ng isang tablet na 10,000 mAh tapos dalawang cellphone na 5,000 mAh. From 100%, meron naman siyang tirang 17%. And now, para sa mga nag-work from home or gumagamit ng mga laptop, ngayon, try natin siya sa aking laptop. Try natin mag-play ng music sa YouTube. Tingnan natin kung mga ilang percent yung mababawas sa kanya. So, ito yung laptop natin. Try natin isaksak itong cable dito. Decoy siya para maglabas ng 20 volts itong power bank. So, here. So, base dito, ayan, gumagana na siya. Then, turn on. So, let's see kung mga ilang oras to tatagal dito. Ang oras nga pala ngayon is 7:19 ng gabi. So, eto, tingnan natin kung gaano siya katagal bago malobat habang nagpe-play lamang ng video dito sa YouTube. And eto ngayon, 9:55 na ng gabi. Ito namang power bank ay gumagana pa rin. Meron pa siya ditong tirang 59%. 59% pa yung tira dito sa power bank at hindi pa rin naman mamatay itong laptop. Ayun na yun na, nagamit ko na yung laptop ko dito sa loob ng 3 hours, mahigit din. And from 100%, meron pa siyang tirang 41%. Ayun, 41% yung tira simula 100%. 3 hours, more than 3 hours na paggamit sa YouTube Play Music. And now, kaya niya bang mag-supply ng fast charging power dito sa kanyang mga USB port ng sabay-sabay? Hindi ba siya naghahati-hati? Well, subukan natin ngayon. I-charge ko tong Thunder Black Power Station dito sa kanyang Type-C USB port. So, eto ngayon, nag-charge na itong power station at kumukuha na siya dito ng 23, 34, 40, 50 watts, 60 watts, 70, tumataas na, and dito 93 watts, 97 watts. Ayun. Dito is 98 watts, dito naman is 97 watts. So, yun yung power na lumalabas dito sa power bank na to. And now, try natin mag-charge pa ng isa pang device dito. I-charge ko itong isang cellphone. Dito ito. Try natin kung mababawas ba siya or bababa yung power. Ayun, tumigil siya pero gumana na ulit. So, ito yung cellphone. Ayan, nag-charge naman siya 71%. At ito naman yung power station. Humina yung kanyang power. Nasa 9 watts na lang. So, hindi niya kayang magsabay-sabay mabuhay yung kanyang charging protocol dito. So, try na natin dito. Dalawa naman ay dalawang Type-C. So, ito yung lumalabas dito sa kanyang USB-C. Papunta dito is 97 watts, 98 watts. And now, try ko naman mag-charge pa dito sa isang USB-C output nitong power bank. Ayun, nawala. Tumigil ulit yung ating power station. Pero dito yung nag-charge naman siya. So, ito, 71,
71% nag-charge naman siya. Dito naman is 65 watts. So, kaya naman niya mag-supply ng dalawang fast charging basta dito sa dalawang Type-C port. Hawag dito sa USB-A. And ngayon, fast charging pa dito, 95 watts yung napupunta dito sa power station. Try ko ngayon magsaksak ng isa pang power bank na super fast charging din kung sila ba ay maghahati-hati. Eto, nag-restart na sila. Ayan, nag-charge na rin dito. Nasa 1 watts, 21 watts. So, tingnan natin kung ilan yung power. So, dito sa power station, nasa 63 watts yung nakukuha niya dito sa power station. Dito naman sa power bank is nasa 57 watts. Ayan, 57 tapos 64. Dito naman yung lumalabas is 99 watts. And then guys, based on my test, is kaya naman niya ang simultaneous charging. Kaya niya maglabas ng fast charging power basta dito sa kanyang dalawang Type-C charging port. And yung charging power naman nila is maghahati-hati dito sa kanyang 100 watts na power. And now, try naman natin kung pass-through charging din nga ba siya or kaya niya maglabas ng power at the same time ay nag-charge din siya from the outlet. Well, ito yung Thunder Black ngayon. Siya ngayon is naglalabas ng power. Nasa 90 watts yung napupunta dito sa baba or dito sa power bank. So, kaya niya mag-output ng power. And now, try natin siyang i-charge galing dito sa power station kung kaya niya nga ba ang input at output feature. Let's see. Ayun. Nag-restart siya, pero let's see kung gagana. Ayan, so base dito, siya is nag-i-input. So dito sa power bank, nakakakuha siya ng 58 watts. Tumataas pa ng tumataas. 57, 58, ayan, gumagana siya. 57 watts, 58, ayun. Nag-stack siya sa 58 watts yung lumalabas dito sa power bank. At yung pumapasok naman siya base dito is nasa 50 watts. Ayun. 50 watts yung pumapasok dito, yung lumalabas naman is nasa 57 watts. So, gumagana naman simultaneous charging. Ay na yun, supported niya ang pass-through charging. Kaya niya maglabas ng power at the same time ay mag-self-charging din mismo itong power bank. And nakalagay din nga pala yun sa kanyang manual. So, supported naman at pwedeng-pwede natin gamitin. Hindi naman siya masisira. And now, try ko naman ngayon mag-experiment dito sa power bank na to. Itatry ko siyang i-charge sa solar panel na 18 volts or nasa 24 volts pa nga minsan. Kung kakayanin niya, hindi ba siya sasabog, hindi siya mag-overheat, hindi siya mag-overcharge. Gaya ng mga power bank na ginagamit ko na gumagana sa ganong solar panel. So, ito kaya kakayanin niya? Well, try nga natin. And ngayon naman dito sa ating experiment na to, i-try natin itong power bank na ito, i-charge dito sa solar panel directly. Nasa 18 volts to 24 volts yung maximum output nito, 120 watts. Though hindi talaga siya kaya ng power bank kasi nasa 20 volts lang yung kaya niya base sa specs. Pero meron naman siyang over voltage, over current, over power, over temperature protection. So matatry natin kung hindi ba siya masisira dito. Kasi meron na naman ako mga power bank na na-try i-charge directly sa ganito kalakas sa solar panel at hindi naman sila nasira. Nag-charge naman sila ng ayos. So dito, itatry natin siya kung gagana nga ba. So right now, dito ko muna ilalagay itong solar panel kasi nandito yung sunlight. Mas malakas yung sunlight dito. So mas malakas yung power. Mas malakas din yung voltage. Ito ang kanyang voltage. So ngayon, nagbibigay siya ng 22 volts. Ayan, kita nyo ba? 22.51 volts. So medyo mataas na rin. So, ito na yung charging cable na ikabit ko na dito sa solar panel. Ito yung kanyang dulo, Type-C. Ito yung positive. Ito naman yung negative. Ayan. Tapos, plug na natin dito sa power bank. Let's see kung gagana. And, game. So, dito, nagbi-blink naman yung screen. Gumagana naman sa screen. Kaso, walang watts na nare-read yung power bank. Wala siyang power. Siguro, mahina yung sikat ng araw. Ayun lang, oh. So, dito, wala. And now, try natin gamitin nga sa ibang power bank kung gagana yung 20 watts na 20 volts sa solar panel. So here, plug ko siya din eh. And eto. Ayan. So tingnan natin kung gagana dito sa isa. So base dito nasa 20 volts. Ayun, gumagana dito sa isang power bank. Ayan oh. Meron siya ditong 20.1 volts, nasa 12.5 watts yung naiibigay ng solar panel doon kahit medyo mahina yung sikat ng araw. So sa ibang power bank gumagana. Ayan. Pero dito ay hindi. So ayun guys, sadly, hindi siya mag-charge directly doon sa solar panel na ginamit ko na 120 watts, nasa 18 volts to 24 volts. Pero may paraan pa naman para ma-charge sa solar panel. Gagamit tayo ng mga buck converter para mapababa yung kanyang voltage ng solar panel. May mga USB port na rin naman yung mga buck converter, kaya magagamit na rin naman siya. Pero directly sa solar panel na 18 volts mahigit, is hindi siya gagana. And now, punta naman tayo sa tear down. Tingnan natin yung kanyang battery sa loob kung kaano nga ba kalaki at anong klase yung kanyang baterya. So, let's go. And eto na, nabuksan ko na siya. Ayan. Ito yung kanyang battery sa loob. Ayan.
And ito naman yung kanyang mga charging board dito sa loob. So buksan nga natin to, tagtagin natin yung battery. Ito na yung battery, ayan, ganyan kalaki. Ayan, medyo malapad na rin. So mamaya bubuksan natin kung ano yung klaseng battery ang laman nito. Ito naman yung kanyang PCB. Ito yung kanyang LCD screen, ayan. And ito yung nasa likod. Ayan. So, ayan. Ito yung kanyang laman. 100 watts yung kanyang power. And as you can see naman, mas marami na rin siyang laman dito. Ayan. So, ito yung battery. Buklatin natin to. Ito na yung kanyang battery. Lithium polymer batteries. Meron siyang 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 na batteries lithium polymer. Test natin yung kanyang voltage dito. Ito siya is nasa 24.29 volts. Ayan. 24.29 volts. So, meaning itong mga battery na to ay naka-series. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 na lithium polymer batteries na naka-series. 10,000 mAh ang capacity ng bawat isa. So, 60,000 mAh lahat. So, yun, almost pareho naman nga pala itong dalawang power bank na to. Yung kanilang capacity, yung kanilang mga features, nagkaiba lang sila sa kanilang power. Ito is 100 watts. Ito naman is nasa 45 watts lang. Pero yung mga features nila, yung mga fast charging compatibility, yung kanilang mga protocol, at the same time, yung kanilang pass-through charging at simultaneous charging is parehong-pareho lang naman. So, ayun lang muna yung review natin for today's video and see you na lang sa next upload.